Sobrang plastic na nila lang. Actually, may mga nag-PM sa akin na ka-religion nito ni Benny Abante. Power tripper daw talaga yan. May sinampal daw yan na ano, na mga kabataan sa ano nila, sa simbahan nila. Just because hindi nagmani yung bata, nilampasan siya. Eh hindi raw siya nakita. Sinampal daw niya yung churchgoer niya. Kasi hindi nagmano sa kanya. As in, dami, kapal pa ng mukha niya ni Benny Abante sabihin na ilang ba? Ilang sa Baptist daw na church nila, ilan daw ba doon ng DDS na nagpanalo kay PRRD? Si Barber's Miss Joey nawala ng matagal, si Suarez ang pumalit ng matagal as acting chair. Malamang kumain yun at baka umidlip pa. Oo, I'm pretty sure. Bakit si Dan Fernandez parang hindi ko masyadong napagkita ron? Nagano siya, doon siya sa bandang una eh. Doon siya sa bandang una. Baka naubusan ng English, charot. Hindi siya maintindihan ni PRRD. Parang may sinabi yata siya, pinaulit ni PRRD, hindi maintindihan ni PRRD. Diyos me. Tapos ito si Dan Fernandez, sabi niya, ano yun, nanggagalait itong Quadcom sa mga DDS vloggers eh. Special mention pa nga yung mga DDS vloggers ni Abante. Pagkatapos itong si Dan Fernandez na, ay yung mga bashers daw niya, mga trolls daw, hindi raw mga totoong tao, ganyan-ganyan. Ayun. Tapos naisip ko nga sabi nung sabi ko, next time siguro, hihintayin ko tong matapos talaga tong hearing, tapos lalapitan ko si Dan Fernandez, tapos magpapapicture ako. Para, uy, bakla, totoong tao kaming nambabash sa'yo. Pinagsasabi mong troll farm. Tangina mo ka. Na magkakasabi nga niya noon, sabi ko, wala, hindi totoong tao. Sabi ko, ano hindi totoong tao? Tapos gumanon ako, nandun ako sa loob nung hearing. Sabi nung nagsumagis ako, uy, huwag ka maingay, mapapalabas tayo. Nakakalokan. Nandun ka pala, Joey? Oo, nagpunta ako. So, nandun yung mga pumalakpak, kasama ka sa pumalakpak? Actually, yung palakpakan, wala na ako noon. Kasi gabing-gabi na yun eh. Gabing-gabi na yun. Mga hanggang Nakauwi ka na nun eh. Nakauwi ka na nun sa live tayo. Oo, pumapalakpak na ako nun sa dito na sa live. Nakita mo si Inday? Hindi ko na inabot. Hindi ko na inabot si Inday. Ano ang pakiramdam sa loob? Tense? Oo. Super tense. Bakit? Super tense. Ako kasi may catering dun eh. May catering, may mga may mga ordinary people na nasa loob, yung mga utility, ganyan-ganyan. Makita mo talaga yung mga hindi, at saka yung mga ibang media people din nagre-react sila kapag merong mga witty na response si PRRD, ganyan-ganyan. Tapos ang mga reaction talaga nila parang, hindi talaga nila kaya yung matanda. Talagang, hindi nito kakaya. Ganon. As in. Ganon talaga. Tapos, medyo naiiyak kasi ako noon kasi ang ang get up ko, naka-t-shirt lang ako tsaka naka-pants. Eh syempre pagka ganung mga event, dapat at least naka-coat kayo pagka mga ganon. So, anyway, tense talaga. Tapos, ang tawag alam mo yung mga makikita mo yung mga ibang mga abogado doon pag nagsasalita si PRRD, yung parang ninenervyos sila na parang, PRRD, no, wag! Yung gano'n. Kasi nga, di ba, mayroong mga sinasabi to si PRRD na, 7 na yung napatay ko, sabi. Yung sabi ni PRRD, 7 na nga yung napatay ko, ganyan-ganyan. So, makikita mo talaga yung mga tao na parang, gumaganon. Ayun lang. I don't know kung anong gusto nyo lang patunayan. Kasi, for me, napatunayan talaga na rockstar pa rin si Duterte. So, talagang mahihirapan sila. Hindi nila kaya yung matanda. Di ba? Saka nakakita nung nagsalita si nagpalakpakan yung mga tao, tapos nag-iyakan na yung mga, di ba? Simple-simple nun eh. Tapos yung yung parang, kasi, gustong-gusto nila i-pin down si PRRD, di ba? They are just really waiting for PRRD to make a mistake. They are just trying to, parang get something out of PRRD at kung ano yung sasabihin niya, yun yung ebidensyang gagamitin nila laban kay PRRD. Yung ganung scenario, dun sa tuwad committee na yun yung best proof na wala talaga silang maikaso kay PRRD. Kasi kung may kaso kayo kay PRRD, hindi nyo na kailangang magsalita yung matanda para kasuhan siya. Correct. Diba? Hindi nyo kailangan parang i-torture yung matanda ng ganung katagal para maggawa siya ng incriminating statement. Saka sino ba yung may nagtanong, nakalimutan ko na kung sino tinanong na parang, ano po yung batas na ginagawa ninyo? Tapos may si Abante yata yung nagalit.
Parang, huy, mambabatas ka, tatanungin ka kung ano na batas, kung para saan yung batas yung ginagawa. Abogado ni PRRD, si Attorney Delgra. Tapos ang nagpe-preside na nun, si JJ Suarez. Sabi niya, meron na kaming 2 bill, eme, na ganyan-ganyan. Pagkatapos si Benny Abante, nagalit na parang, you do not have the right to ask us kung ano ang ano. Sinigaw-sagawan si Attorney Delgra. Kapal ng mukha, no? Parang, nag-post talaga ako nun after. Ikaw putang ina mo ka, Abante. Pag tinatanong ng taxpayer kung ano yung batas na ginagawa ninyo in relation to this inquiry, sasagot ka lang. Ano sabihin mo, wala kayong karapatang magtanong kung ano ang mga bills na... Ano lang, sandali lang. Ikaw putang ina mo, Abante, taxpayer ako, gago. Pag tinatanong ka kung kung ginagawa mo yung trabaho mo, na nagpapasweldo sa'yo, sumagot ka, hayop ka. True. Diba? Wala kayong karapatan na ano, ganyan. Bakit walang karapatan si Attorney Delgra na tanungin ka? Taxpayer yun. Sabi nilang tatlo lang after all the hearing, we have the right to know anong batas ginawa nila. Pera ng bayan ginagastos nila sa hearing. Correct. Ang laki-laki ng perang ginagastos niya sa kinakain niya during hearing. Alam mo, di ba nga, yung ano dyan, hiling kayo ng hearing para libre pagkain. 3 million daw 3 million daw per hearing. Ano, Joey, nakipagkamay si Abante kay FPRRD. Kasi nga itong si Abante, ina talaga, pinakabugok talaga na congressman na parang, alam mo yun, yung sobrang ina-abuse yung diplomasya na kahit ginagago-gago niya, malakas ang loob niya na makipagkamay, makipag-usap, ineme. Sobrang plastic na nila lang. Actually, may mga nag-PM sa akin na ka-religion nito ni Benny Abante. Power tripper daw talaga yan. May sinampal daw yan na na mga kabataan sa sa simbahan nila. Just because hindi nagmano yung bata, nilampasan siya. Hindi raw siya nakita. Sinampal daw niya yung churchgoer niya. Kasi hindi nagmano sa kanya. As in, kapal pa ng mukha niya ni Benny Abante sabihin na sa Baptist daw na church nila, ilan daw ba doon ng DDS na nagpanalo kay PRRD? Dapat sinampal pabalik nung magulang si Abante. Oo nga eh. Sino pa yung dinuduro ni former executive secretary, yung priest ba? Hindi, si Trillanes yata yun. Nakaupo lang yung... Feel nyo po bang uutas lang sila lahat sa HOR at favor pa rin kay PRRD? Oo naman. Anong nag-gain ng HOR out of the hearing? Hindi naman nila napatiklop yung matanda. Diba? Sabi ni Floren, Miss Joey, paano kayo nakapasok? Noong unang nag-live ka, sabi mo, binawalan kayo. Nung una, kasi maaga kami doon, di ba? Yung normal procedure, pwede ka naman talaga makapasok. Basta makakuha ka ng clearance. Nung kumukuha ako ng clearance, hindi kami binigyan. Ang kailangan namin, merong office ng congressman na inonominate ka na, ay hindi, sige, bisita ko yan. Ay hindi, pwede yan pumunta sa ganito, ganyan. So yung congressman, kailangan ibaback ka, ganon. So ngayon, nung nandun ako, syempre sa kongreso, meron naman tayo dyan mga kakilala ng mga tao dahil, ayun, meron naman tayo mga kilala na mga empleyado doon, ganon. Mga staff na mga kuning-kuning, ganyan-ganyan, ayun. So yun, kaya merong sa akin, may assist sa akin para makapasok. Ayun. So na-allow na akong pumasok because merong nakapag-nominate sa akin na na makapasok dun sa hearing. Ayun. Pero nung una talaga, bawal. Bawal talaga. Ayaw nilang pumayag. Inangkin pa niya 6K plus all over the world daw na mga Baptist churches na hawak niya na siya ang nag-push para manalo si PRRD. Sino maniniwala doon? Actually, meron pang mga nag-message sa akin na itong si Abante, tinatry talaga niya na i-consolidate yung Baptist Church. Kinakausap niya yung mga pastor all over the Philippines na parang magsama-sama sila to rally behind him. So parang ang gusto niya gawin, gusto niya i-unify yung Baptist Church at gawing parang isang solid political unit para
Siguro magamit niya sa botohan, ganyan. Parang kay OJC at saka INC kasi 'di ba may mga block voting yung mga yun. Walang nag-a-agree sa kanya kasi nga ang foundation daw ng teaching ng Baptist pagdating sa mga political affairs, ano sila, yung may kanya-kanya sila na choice. Hindi na yun parang something na kailangan pa nilang pagkaisahan. Ayun lang. Abante bragging that he brought votes for PRRD. Na ano ako, na paano siyang, di ba sabi, okay, yung mga vlogger dyan, ilan lang na ano yung boto. Parang, Oo. parang, are you serious? So, nakaka-irita siya ng bigtaw. Bakit yung nakikipagtalo sa amin? Sino ka ba? Di ba ikaw nanghingi ka rin lang ng boto? Abante. Nanghingi ka rin lang naman ng boto. Kaya ka nga nanalo, nanghingi ka ng boto, okay? Feeling may bilang yung ano niya yung endorsement niya. Tapos yung lugar mo pala sa Manila, kung maka-arte ka, yung pala yung bandang Santa Ana. Di ba? True. Ano siya, congressman siya nila Lisa. Ayan, gusto ko lang sabihin sa DDS Trolls at DDS Vloggers, ilang boto ba ang binigay ninyo sa former president sa botong ibinigay ng Baptist community sa kanya? Hindi ko lang naiisip itong tangang matandang to. Walang pakialam no. Ang importante sa amin yung boto namin noon. Oo. Wait lang wiwi lang ako. Ilan ang binigay mo? Ilan ba binigay mo? Sino ka ba? Kapal ng mukha. Ano? Nagiging disrespectful tayo dahil kay Abante. Respect begets respect. Yun lang yun. Ay, nasan yung dalawan to? So parang feeling niya may utang na loob sa kanya si Duterte kasi naipanalo niya. Ayan. Abante bragging that he brought votes. Ayan, ano ba mga comment dito? Ilan daw yung niya, naidala niyang boto kay Duterte during that time? Hindi na, yun nga yung problem kasi nga, ang sinasabi nga ng mga Baptist, wala namang wala silang, Baptist, wala silang black voting. Unlike INC, di ba? Unlike INC, yun nga yung may nag-send sa akin na pastor ng Baptist Church. Nag-meeting daw sila after nitong statement ni Benny Abante. At lahat sila na bad trip dito kay Benny Abante. So apparently, itong si Benny Abante, ine-effortan niya talaga na, different pastor to Yung isa yung pastor na ito, taga Visayas. Tapos yung isa, taga dito sa Manila. Ang kwento nila ay, hindi ko na lang papangalanan, ang kwento nila ay, itong si Benny Abante, gusto talaga niyang isolidify yung Baptist para maging political force. Ganon. Kaso ayaw sa kanya ng mga pastor. Kasi nga labag yun sa aral nila. Parang meron din kasi silang parang tenet na you cannot serve two masters. So pag sa church ka, pag sa politics ka. Hindi mo po pwedeng pagsabayin yan. Parang ganun yung etchos balungos nila doon. Ngayon, itong si Benny Abante, sinisimulan niya ng i-claim. Ngayon, naasar sa kanya yung mga pastor kasi yung mga pastor nga hindi sila ganoon hindi naman daw yun yung foundation ng kanilang church. Kaso, pag ganyan na yung mga pinagsasabi
ganyan na yung pinagsasabi ni Abante. Ayan, teka, asan ba yung aking post about it? Tapos, Saka si hindi Chel naman yung... Diokno, may bakit si Ha? Chel Diokno nandun din? Nakita ko si Chel Diokno di ba? Well, I think yan pa yung isang badge ng kabastusan nila kay PRRD. Kinuha nilang resource person dahil abogado, si Chel Diokno, tsaka yung Conti, yung attorney Conti. Tapos ayun parang, bakit? Tapos sila yung tinatanong kapag sila yung mga tinatanong kapag merong legal question. Di ba Ganon. kabastusan? Hindi ko magets, parang, so talagang balak nilang gisahin yung matanda, no? Oo. Balak nila ginagising yung matanda. Ito lahat ng Mio. iniisip nilang pwedeng maka-intimidate or maging inconvenient, uncomfortable si Duterte, ginawa nila. Oo. Ayun. Sabi nung pastor, yan, I'm a Baptist pastor po here. Matagal na talaga gusto kong mag-message sa inyo. Sisadawit po kaming mga Baptist because of one Baptist pastor in Congress. First of all, ma'am, Pastor Abante do not represent all Baptist and even Baptist pastor in our country. Pinagmukha niya kasi kanina sa hearing as if we are all united on his stand against Tatay Digong. The fact of the matter, Ma'am Joey, is that we have a common belief as Baptist in what we call the autonomy of local church. It means every Baptist local churches practices self-rule or self-governance. It doesn't mean that he is a Baptist and I am a Baptist that we have a shared belief of everything. The best example is yung pinasa nilang batas na National Baptist Day. It's not even celebrated by all Baptist churches in our country since most of us find it political. I tell you, ma'am, majority of the Baptists in our country do not share his views about current situation. Hindi lang talaga kami vocal when it comes to politics. His view is only for his local church, Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Ilan ba member nito? Kasi meron mga nag-message niya sa akin na part niyang, part niyang congregation na yan. Yun nga yung nagkwento na nanampal siya ng bata. Members. Baptist din pala yung sino ba to? Yung common law wife ni Si Hanilet? Oo. Ayun. Not all Baptist churches and the Baptist, second, we do not vote as one. We have the shared belief. Kahit din ako, halimbawa, kung ako yung Baptist pastor din ako, tapos makikita ko yung ganitong pagmumukha ni Abante na nagkalat sa social media, mandidiri ako. I-denounce ko siya. Di ba? Pero ako gusto kong alokin si Abante at saka si Lori Pasco. Pwede sila, no? Yung nanay ito eh. Yung nanay. Naghahanap ng jowa. Bagay sila ni Bagay sila ni Benny Abante. Ayun. Ay, teka pala. Meron pala ako pang gustong isang i-address before tayo mag-end live. Yung tawag dito, ito nakakaloka. Meron pala dati yung House Resolution defending Duterte versus ICC. Hanapin mo nga yan. Na inano ni Barbers. Pinagmalaki niya sa quad hearing. Ano sabi niya? Sabi niya na tawag dito yung ICC na yan, na wala raw talagang jurisdiction ang ICC. Ayun. Pero yun nga daw kasi, di ba, ang stand nila, kung willing daw si PRRD, hindi raw pipigilan si PRRD. Ay, comment ko yan. Sila, nagpo-Poncio Pilato nga, na parang, may arrest warrant ka PRRD, ano ka ba, pupunta ka ba, or hindi? So, ang mangyayari dun sa arrest warrant na yon, magiging alias warrant. So, ang mangyayari, ano nga nila yan? Political blackmail. The thing is, that warrant of arrest will be challenged in the courts. Ano ka, huwiling ka, tapos tatanggalin ka sa bansa? Hindi mo pwede yun. You cannot remove someone, you cannot remove, kaya nga may extradition, di ba? Unless you will surrender, it will be the decision of Marcos. Kaya yung mga sinasabi nilang, kung willing siya, hindi nila masabi na, pag nag-ano siya dyan, ipapaalisin namin, whatever.
Duterte can go in any Southeast Asian country, I think, except in every ASEAN country, and will never be arrested dahil wala naman sa kanilang member ng ICC. So, ayun. May mga binabanggit pang Interpol na pag ano, ganyan-ganyan, tapos pwede na siyang hulihan. And then wala na magagawa yung Pilipinas kundi makapag-cooperate. So parang pinaforeshadow nila na dahil sa kagustuhan mo yan Duterte, kaya itong gobyerno ni BBM, edi susunod na lang sa ICC. Kasi gusto mo naman eh. Parang kayo ha, parang nagpo-Poncio Pilato kayo, naghuhugas kamay kayo ha. Oo. Eh, shows yung weakness ni BBM, yung parang, ko sa yung tangina ka. Decision mo yan, hindi yan decision ni PRRD, pinagsasabi mo, gago. Diba? Pag ginanilano nyo kasi parang binibigay niya na as if, ginusto ni, wala na kaming magagawa niya kasi ginusto niya. Ganyan. Si PRRD magde-decide na sa soberanya ng bansa. Akala ko ba, diba? Di ba naman presidente dyan? Oo, sovereignty issue yan. May kapag ginawa yan ni BBM, papatunayan lang yung sinabi ni Sara na hindi siya marunong magpresidente. Oo. Totoo. Ayun. Ay, tapos, meron pang isa, yung, sige, si muna pala, si Louis F. pala muna, bago ko i-open tong last topic natin. Hello, Louis F. Hi, good morning. Good morning. Ay, meron ko pong gustong i-share. Yeah, regarding lang dun sa issue kay Abante. Isa kasi ako sa mga Baptist na, Baptist believers, tawag natin. I think exaggerated yung sinabi niya at blatant lie. Kasi first of all, lahat ng Baptist churches dito sa Philippines hindi po aabot ng 6,000 kung yun ang kiniklaim niya. At pangalawa, okay. Akala ko sa Ecclesia lang yun. Yung pala buong Pilipinas. Oo, kasi ang ini-include niya lahat ng Baptist daw eh. And he's not an authority over all the Baptist churches. So hindi aabot ng 6,000 churches yung Baptist dito sa Philippines. At pangalawa, itong Baptist as a denomination, kasi part of the Protestant group ang Baptist, no? As a denomination, marami din siyang subgroups. So yung kay Abante na Iglesia is a subgroup of the Baptist churches, which is a conservative Baptist church. Bible Bap ang tawag sa kanila. May Bible Baptist, merong Southern Baptist, and all other about 20 plus subgroups of Baptist churches. So it is not accurate for him saying na he represents the entire Baptist community. Kasi yung nire-represent niya lang, in fact, yung subgroup niya na Bible Baptist is the smallest group of subgroups ng Baptist churches. So, exaggerated talaga yung niya. Nakakairita lang kasi naghambog lang. Oo, naghambog lang. Tapos nag-aano pa ng utang na loob na ganun. I mean, for you as a pastor to speak like that, that's very hypocritical. And yung example niya pa ng Bible verse na regarding dun sa ni Jesus na he who has no sin, let him be the first to throw the stone. Dapat kung nandun lang siya yung dapat batuhin ng napakalaking stone. Dapat tinamaan siya ng kidlat habang sinasabi niya yun sa True. Yun lang, nakakairita lang. Gusto ko lang sabihin gusto ko lang malaman nyo, hindi po representante si Abante ng lahat ng Baptist churches. Hindi po totoo yung sinasabi niya. Yun lang, nakakalungkot lang na isang, at saka bishop lang siya dun sa subgroup niya. Sa mismong church niya lang. Hindi po siya bishop ng Baptist. Leader sa church ng Baptist? Ano po yan? Ay, yung pinakamataas na leader sa... Ano yung pinakamataas na leader sa Baptist? Wala po. Kasi ang Baptist as a denomination is not structured like the Roman Catholic Church na merong Pope, Cardinals, etc. Depende na yun sa subgroup ng Baptist. Like the Bible Baptist group, they have certain positions na ang pinakamataas ay bishop. Okay. Like sa amin, ako as a Southern Baptist, wala kaming bishop or other. It's just the congregation and a pastor. Okay. Ganun lang. So, sinungaling yan si unfortunately. Yun lang. Ang dami nag-wait sa Baptist sa kanya. Oo. Ayun. Tsaka, kinakahiya po namin siya. I'm sorry to say. Yun lang po. Thank you. Oo, dapat lang. Grabe. Thank you, Louis F. Okay. Ayun. May isa, before tayo mag-end live, meron pa akong isang gustong i-address. Kasi, sabi ganun ni, inaano kasi nila, yung tinatwist nila yung financial condition ni PRRD. Kasi di ba sinasabi ni PRRD, invite kayo ng invite sa akin. Wala akong ang income ko fix. Pagkatapos pupunta ako dyan, gagastos ako para sa mga hearing ninyo. Wala akong pera, ganyan-ganyan. Pagkatapos,
on another occasion, sasabihin ni PRRD na, syempre kung question niyo yung mga milyon-milyon kong pera, yung milyon-milyon kong pera, ako'y nagtrabaho for the longest time. So, kahit paano may ipon naman ako. Ganyan. Tapos, inaano nila ni Dan Fernandez na, marami ka palang ipon, marami ka palang pera, milyon-milyon pala pera mo, ba't sinasabi mo na mahirap ka at saka wala kang pamasahe papunta dito? Ginagano nila si PRRD, yan tinutwist talaga nila ng bonggang-bongga. Tapos, sobrang, naisip ko talaga, sabi ko, ito yung mga reason kung bakit bisit na bisit yung mga tao sa, yung kung bakit hindi yung mga politikong kagaya ni Dan Fernandez, na hindi maka-relate dun sa normal na tao. Kasi, palibhasa kayo, hindi niyo pinaghihirapan yung mga pera ninyo. So ngayon, feeling ninyo, basta may pera kayo, lulustahin nyo lang yan, okay na yan. Ganon. At ito rin naman yung eksaktong reason kung bakit si PRRD napapamahal sa mga kagaya natin. Kasi yung isip ni PRRD, parehas na parehas ng isip natin eh. Parehas na parehas ng isip nung hardworking na Filipino na merong ipon. 'Di ba? Kasi kapag kunwari ikaw, ito yung mga may pera dito, na kung meron kang negosyo or meron kang pensyon, yung meron kang income na nakukuha from certain activity, ganyan. Meron kang magandang trabaho, meron kang meron kang negosyo, meron kang mataas na position sa isang company, ganyan. Syempre after a certain period of time, putang ina, kung meron ka namang source of income, may pera ka, 'di ba? Hindi ka naman hampas lupa, ganoon. Sabi parang, alam mo, parang, huwag nga kayong tumanga. Ang ano lang ni PRD doon, ipon ko to eh, bakit ko gagastusin dito? Correct, oo. Diba? Parang ako, na parang, ibig sabihin nun, I'll have disposable income for this kind of events. This is not something I will spend my money. Kasama sa budget ko, no? Parang gago ba kayo? Ano naman ngayon kung may pera ako? Sinasabi niya, mahirap lang siya because ipon ko to, I'm working on my savings. If you are working on your savings, kahit pala kayong savings mo, pero mo sabihin, wala nga siyang ano. Ay naku, ewan ko sa inyo. Totoo, Diyos me. Actually, ako yung parents ko, may pera yon. May pera yon. Pero hindi mo mapapabili yun sa mga walang kapararakang bagay. Kung sa mga walang kwentang lakad. O sa mga walang kwentang lakad, ganyan. Hindi basta mayayaya yun na may pera sila. Pero hindi ibig sabihin no, na sige na may pera, dami-dami yung pera, sige na maganto naman tayo, ganyan. O pabilikan man ng yung whatever na kapritsyo lang. Ang taong nagtatrabaho, lalo na yung mga nasa middle class na merong ipon, okay? Hindi mo basta-basta mapapagastos yan just because gusto nyo lang. Lahat ng gastos nyo pinag-iisipan. 'Di ba? Eto ba yung gastos na gusto ko? Yung willing ba akong mag-part sa pera ko for this reason? Ganyan. Kasi nga pinagtrabahuhan nila yan. Ang perang pinagtrabahuhan, meron yang wait lang ha. Ganon. Ang kaibahan nila kasi, diyan sa yung Quadcom na yan, lahat naman ng kilos nila yan, ultimo utubing nila, bayad ng gobyerno. Si PRRD invited as resource person, tapos personal money ni PRRD yung gagamitin. Kahit ako may pera, parang, tangina pupunta, gagastos pa ako para sa inyo, mga wakang ina nyo. Sabi ni Miss Joey, katuwa po yung short clip na video ni VP Inday about sa Madam President. Tapos sabi niya, papunta pa lang ata. Actually, tinotaunt nila Tinotaunt nila PRRD yung kalaban eh. Kasi si PRRD, tinanong rin siya na parang, bakit po nandito si Inday Sara? Ganyan. Ewan, siguro, baka gusto niya nang mag-aabogado siya sa akin. Parang something to that effect, parang gusto na yata niya mag-practice. Nagpa-practice na siya sa pag-aabogado, kaya gusto niyang manood nung hearing, gano'n. Kasi kailangan niya yun pagka magpe-presidente siya eh. Talaga ni PRRD. Pero Mami Joey, may tanong ako, yung mga resource person ba yan na ini-invite ng Kongreso or ng Senado, sinasagot man lang ba nila yung gastos or talagang personal money? Personal parang money. Ako pupunta ko dyan, tapos personal money ko yung gagamitin ko para lang gisahin nyo. Parang may sayad ba kayo? Gagawa kayo ng batas, tapos personal money ko yung gamit. Kayo, pera ng taong bayan. Pero syempre kapag ako yung mga EJK mothers, yung mga EJK family, feeling ko binabayaran nila yung dyan. Binabayaran nila yun ng pamasahe. Ayun. Kaya nga sabi nila, pag-aambag-ambagan daw nilang pamasahe ni PRRD next time. Ayun. Social pa nga po ang water nila dun sa HOR, parang Evian pa yata.
Actually, so yung tubig ng mga quad ng mga tuwadcom at saka lahat ng mga kaalyado nila, social yung water bottle nila, social talaga. Ano yung water bottle nila? Yung kay PRRD, ano lang, Summit. Pinakamurang tubig pa, Diyos me. Saan ba yun? Teka ha. Basta alam ko pagdating sa ganyan, yung mga ganyan-ganyan, ang laki na gastos sa pagkain dyan. Kasi may mga kaibigan ako dating nag-catering sa Malacanang sa mga ganyang event. Summit pero glass bottle, sabi ni Reddy. Oo nga. Yung parang premium ng Summit, no? Tapos yung kay PRRD, yung Summit na pinaka-chipanga. Just good. Ayun. Bayad natin yun mga bakla, foods nila and ayun Summit na sparkle daw. Oo nga. Ano ba itsura nung teka. Ayan, ito yung water ito yung ayan, ito yung water nila. Itong kulay blue. Ito. Itong kulay blue, ayan yung tubig nila. Tapos ito yung tubig ni PRRD. O, diba? Magkano ba to? 468 pesos. 39 pesos per bottle daw. 39 pesos per bottle. O, biro mo yan. Kung makawalo sila niya sa maghapon, 320 na. Oo. Ito, 252. Ano ba to? Ilang to? Mura lang to eh. Ito yung pinakamurang tubig eh. Sa grocery. Oo. 35, Mami Laika, 352 divided by 35. 35 pieces yung 252 na? Oo. Parang mura naman. Lalabas yung wala pang 10 piso. Yes. Ayan. Yan yung tubig ni PRRD. 252 divided by 35. O yan. 7 pesos and 20 centavos. Yan yung painom nila. Yan yung mga passive-aggressive tricks ng mga ng House of Representative kay PRRD. Ay, huwag kayong iinom ng mamahaling Summit. Magiging uterine kayo. Oo. Uterine ang pot. Tapi na nakakayak si Dan Fernandez, Uterine bad words. Ayun, sabi ni Dare, ang budget ng hearing investigation ay pumapasok sa other maintenance and operating expense na may 3.4 billion budget in 2024 to cover some sub-expenses kasama hearing, so no problem. Yeah, so kaya So, hindi malayo 3.4 billion, yung ginagastos nila dyan parang makakagawa na ng isang magandang project para sa mga Pilipino. Oo. Tapos ngayon gaanuhin lang nila, no? Buti sana kung pag pinanood natin ispapalakpak tayo kasi ang gagaling. True. Ayun. Well, anyway, ayun lang. Siya, Sas, mag-parting words ka na at mag-end live na tayo. Ako nakakamiss lang yung yung mga ganyang usapan kapag yung time nila Ernie Maceda, nila Miriam Defensor, talagang makikinig ka, ay, ang gagaling ng mga to, balitak bardagulan na ang lalalim. Yung ngayon, parang putay na tong mga to, parang nanood lang sana ako ng TV, makulang kwenta. True. Miss na natin si PRRD, no? Hindi ito kasi, noon kasi, may natututunan ka pag nanonood ka ng mga debate sa Senado. Alam mo yon? Ito kasi parang patsaka ng patsaka. Galit yung mararamdaman mo eh. Galit yung mararamdaman mo kasi, putang ina, lalo na yung mga 90s, no? Tang ina kayo. Lumaki kami na driven to excellence, na slave driver talaga noon ng mga paaralan. Na, aminin nyo yan.
nung panahon natin, di ba? Talagang slave driver yung mga teacher, mga terror. Mm. Do you remember? Mga terror yung mga teacher. Talagang, pinikwento ko nga sa teacher ko. Diyos ko, yung Pilipino teacher namin. Sabi ko, naalala mo ba, ma? Nung panahon mo, may dala-dala kang Manila paper. Tapos yung mga Manila paper, pinipaste mo sa buong, halos ba-cover ng buong classroom. Tapos ang gagawin namin, kukopyahin namin yung sinulat. Tapos, i-check mo ang aming kwaderno. At pag-tsaka ang aming... Oo nga, Sas, no, naalala ko yun. Yung magsusulat yung teacher sa blackboard, tapos kukopyahin mo. Oo. Bakla, tapos may buong classroom may Manila paper. Tapos punong-puno. Sabi ko, tang-inang to, kukopyahin mo lahat. Tapos i-checkan niya yan. Oo, tapos i-check yung teacher kung talagang kinopya mo. At bibilugan pa niya mga maling spelling, ganyan, ganon. Oo. Tapos, ano talaga sila? Grabe sila nun. Kaya nga, alam mo yun tayo nun, parang ang bobo naman ito. Alam mo naman yun, parang wala naman ito masyadong. Sabi si Miss Fernand, hindi, binibining Barcelona. Binibining Barcelona. Hindi siya Miss kasi Filipino teacher nga eh. So, binibining Barcelona. Binibining Joyce Bernal. I love you, binibining Barcelona. Super strict talaga siya, girl. Alam mo, nung una ko siyang naging teacher, bago pa lang siya. Siyempre, yung mga bago, di ba yun yung madalas nabubuli ng mga estudyante pag bago pa lang. May pinagtitripan ng mga estudyante. Siya talaga, wala makapag-trip sa kanya. Oh, talaga, ganun sobra siya kataray. Alam mo yun? Kaya nga siya tumagal hanggang ngayon, tuturo pa rin siya sa amin. Kasi meron talaga kami yung advisor, bago lang siya. Alam mo yung, kasi yung class namin ng third year kami yung the worst high school class ever in San Beda during, at 1999, the worst daw. Ganyan. Bago yung advisor namin, alam mo, napaiyak yung advisor namin. As in, alienate siya, natanggal siya. Alam mo yung class picture namin, wala kaming class advisor. Sakit niya sa ulo, no? Sakit sa ulo. Pero, ako lang talaga nakapag-disiplina sa kanila. Kasi may school play, talagang naloko nga sila. Alam mo yung parang yung walang isang kahit teacher na makapag-handle sa kanila. Kaya nga ang pili ko na ako si Michelle Pfeiffer sa Dangerous Minds. Dangerous Minds. Kasi nga, lahat sinukuan. Ako lang talaga yung, kala nyo kaya close ako sa lahat ng bully. Nandun lahat ng bully sa class namin. Kaya sino makakagalaw sa akin. Ganyan. So ngayon, ang eksena natin dito kay PRRD. PRRD is, siya yung high school tayo, yung bully na best friend ng lahat. Correct. Oo. Alam mo yun, tapos itong mga nanguusig sa kanya, ito yung mga pabida sa classroom na ayaw na. True! Yung mga bida na wala namang kwenta. Tapos yung mga pamigay, yung pagka magba-birthday, maghahanda, magpapakain kasi gusto nila ng mga friends. Tapos yung mga friends nila, kaya lang sila friends, kasi nga, mayroon silang dalang baon. Inaayudahan yung mga classmates nila na... aminin niyo yan. So, maraming salamat. So, yun lang ang masasabi ko, no? At, tignan nyo ko yung churi namin is meron ba siyang gravity of truth. So, and again, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kape, sa pagkape sa GCash. Thank you so much. And I love you all. Charot. Ayan. Pag hindi na nakauwi si Garma, kasi sabi cancel visa, di ba? Pag hindi nakauwi si Garma, alam na, yung churi natin ay may may katotohanan na. Pero parang, pag hindi nakauwi si Garma, mahihirapan sila. Kasi yung mga magka-counter sa mga sinabi ni Garma, paano niya pa i-counter uli yun? Sabi, I love you too, tita. Bakit tita? Pamangkin kita. Naloka ko, pamangkin ko ba to? Pero, inulit-ulit nila para makita nila consistent ang response ni Tatay Digong at kung may hindi clear, ay binalik ulit pagtanong sa ibang congressman. Grabe, sobrang torture na yung ginawa nila. Anyway, ang tawag dito, magpapasalamat lang ako kay Tita Evic para sa aking earrings. Ayan, na napaka-cute. Ayan, parang chandelier. Oo, may mga bilog-bilog na iba-ibang size na bilog. Ayan. Maraming salamat sa pa-earring, Tita Evic. Ayun. At maraming salamat sa mga nagpakape, sa nagpa-GCash, at kay Ray Hemino, kay Ma'am Christina, DLR Family Vlog, and ayan, sa pangpakape ni... May tanong dito, anong masasabi mo sa bagong South Pearl Crown ng Miss Universe? It doesn't affect my life. Oo. Miss Joey, yung TikTok most trend video ni PRRD for SAS. Teka. Sige na nga, bago tayo umalis. Pero may talaga promise noon, nakakatuwa po nagbabardagulan sa ganyan sila Joker Arroyo, Ramon Mitra, MD si Miriam Santiago, lalo si Maceda.
Oo. Tataray, yung mga kalidad ngayon talagang parang, putang ina, nakakaloka. Abante. Debate kung debate, no? Franz Castro. Si Franz Castro, i-challenge siya si PRRD tungkol sa unlawful aggression ng putang ina. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Diyos me. Talaga, i-challenge mo si PRRD dyan, parang ano. Hindi mo kaya yung language, Franz, di ba? Hindi mo kayang pag-usapan yung mga ganung bagay. Hindi mo naman language yun eh. Ano ba? Ayaw mag-load ng TikTok ko. Ano yan, Mi? Hindi gusto nila magpakita daw nung tingnan daw yung sa TikTok, yung mga, kasi after nung hearing ni PRRD, grabe yung talagang PRRD talk na talaga yung TikTok. Ayan, wait lang. Hirap na yung laptop ko. Parang feeling ko kailangan may gawin ako dito para ano. So, nag-iba na ba yung TikTok, Mi? Dati kasi nung, di ba, ano yan? Parang baluarte ni Mama Lenny. Ang dami na kasing nagko-content na mga DDS. As in, sobrang dami na. Pati yung mga Mami Laika, mga nagla-live, ang dami na rin. Alam mo, na-trigger kasi sila eh. Sa ginagawa sa mga Duterte ngayon. Before noon, di ba, tayo lang yung, bilang lang tayo, akaramihan kakamping eh. Oo. Ayan, teka, ito bakit ito yung lumalabas? Wait lang ha. Ito kasi yung naka-log out ako, so super random lang nitong mga lalabas. So tingnan lang natin kung may lalabas na PRRD dito. PRRD content. Ayan. GMA PRRD content. Pero neutral yan kasi news organization eh. Pero nakita mo, kasi to ha, hindi ako naka-login. So ito yung parang lumalabas na trending, yung popular na content. Teka lang, Mi, naglalay pa ba sa TikTok sila Uncle Ayan, sila Mono? Oo. Nagla-live pa sila. Hindi ako nakapag-push ng TikTok. Busy ko na. Ayan, ito. Alam mo ba, bawal yan? Ayun, 407,000 reacts, oh. Oo. Diba? So, itong video na, itong feed na binibigay ko sa inyo, itong pinapakita ko sa inyo, hindi ako naka-login. So, hindi yan naka-tailor fit. Kasi kung sa account ko yan, ang makikita nyo talaga, panay PRRD. Kasi syempre, yung mga nilike ko, magsasuggest siya ng mga similar videos eh. Pero ito, naka-log out ako. So, hindi niya ipa-pattern yung algorithm doon sa mga previous ko na likes. Ayan, Duterte din. Ano to? Duterte rin po. Ngayon, tatakbo naman siya bilang senador. Ano bang ginawa niya nung termino niya bilang presidente? Mura dito, mura dyan, PI dito, PI diyan. Diba? Puro ata pagmumura lang ang narinig ko sa buong termino niya. At dahil sa pagmumura na yon, dahil sa pagmumura na yon, bilang OFW, nasaksihan ko ang 3 OFW na nailigtas niya sa parusang kamatayan. 191 ayan So positive din to, pro Duterte rin yan. 191 reacts. Pero in fairness, ang gwapo ni Kuya ha, ni OFW. Ayun. So, si Kuyang OFW? Ayun nga, meron siyang PRRD content na positive. Teka, ayan na. Eto, parang Shumboy siya. Babae siya. At Shumboy siya, Mira Bulaqueña Okay, fine. Kaya maganda yung niya, yung facial niya, yung features niya. Ayan, PRRD. My God, 824,000 reacts.
Makinig kayo kasi makinabang ang bayad natin. Paki-play mo nga. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan, tawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang. Galit talaga ako sa trupa. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko. Lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Ayan, yata yung yung sinasabi ko na napanood ko noon na... Ayan. Yan sa hearing sa TikTok. Sa hearing ba yan? Hindi, yung luma yata yan yung sinasabi ko na... Hearing to, sa hearing. Sa hearing mismo. Still is na rape, inaabuso. Sorry? Ano yun, Mami Laika? Di ba yun yung sinasabi ko? Isa yung tumanim sa akin sa sinabi ni Duterte na kaya yung drug war is para masigurado niya yung mga kabataan hindi maging addict para may mag-alaga sa mga matatanda, sa mga magulang nila. Kasi kung magiging addict yan, sino mag-aalaga sa mga magulang na matatanda ng mga addict na yan, di ba? Ano tong content niya na to? Maalala nyo, si ex-President Roa Rodrigo Duterte pa yung gumawa niyan. Duterte signs EO, Presidential Anti-Corruption Commission, na may Executive Number 43, creating the Presidential Anti-Corruption Commission and providing for its power, duties, and function, and for other purposes. At kung maaalala nyo mga boss, napakaraming mambabatas na pinababa ni Duterte sa pwesto at pinakulong. Tapos ngayon, wala silang mahuli-huli dahil sila mismo yung gumagawa. Alam mo, galit na yung mga Duterte supporters. Kaya kita mo, ano nga to eh. Ibang mundo kasi ang TikTok, no? Ibang mundo ng TikTok. Sas nung time ni Duterte, bihira ang nagti-TikTok na Duterte. Oo, karamihan kakamping. Karamihan mga pawok sa baby bra warriors, saka mga lip tint warriors. Kabi-kabi lang yung mga maka-Duterte noon nila, Mami Joey. At Gen Z ang ano yan ang audience ng TikTok eh. Gen Z ang audience ng TikTok. So, kaya nga ang ano ko niya, alam mo mali kayo dyan, pinagsasalita nyo, kasi nga, ginagawa kasi nila yung style nilang ginagawa ni Cory kay FEM eh, na hindi ka na makakabalik. Kaagay hindi po pwede. Ayan na oh. I-play mo nga yun, nakakatawa yun. Alin? Naku, bagal-bagal nga ng internet, hindi ko na Tinindigan nila yung mga Duterte. Kaya ganyan, nagba-viral tuloy. So, ituloy nyo lang yan, Quadcom. Tuloy nyo lang yung mga kagagawa. Hindi nga, yung mga pinakita ko ng video, nakaload out ako sa TikTok eh. Kasi nga, ang gusto ko, kung ano yung trending, yun talaga yung lalabas. So, yung mga suggestions doon, mga Duterte lang, Emerald, ganyan, panay Duterte. Yun, so yun talaga yung lumalabas. Eh, nakita nyo naman, mga 800,000 likes. 800,000 likes sa TikTok. 500,000 likes, yun yung mga video lahat ni PRRD. Ayun. Of course, merong ibang mga video na trending ha. Pero kasi kung meron yan yung mga anti-Duterte na sentiments na trending din, lalabas rin yun eh. Bakit wala? Ano lang yung... Bakit yun yung lumalabas na malaki? Oo. Pro-Duterte yung mga pro-Duterte contents yung lumalabas na malalaki. Ayun. So, tingin ko yung TikTok, sobrang bias na yan. Sobrang bias ng TikTok, Diyos me. Pero gusto ko nung naalala ko nung nag-TikTok si Trillanes. Di ba nagawa siya ng account? Tapos, hi, andito na po ako sa TikTok. Inula ng... Binash namin ng bonggang-bong. Alis siya sa TikTok. Alis sa TikTok ang walang hiya. Akala mo marami natutuwa sa'yo. Gago. Binash namin siya ng bonggang-bong. Alis siya. Wala pa siya sa 2 linggo, no? Pwede mo bang i-limit ang comment sa TikTok? Oo, pwede. Kaso kasi, pagka limited yung comment mo sa TikTok, hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-viral. Oo, hindi ka lalabas. Kasi wala kang engagement eh. So, pag gano'n, siyempre, parang pinatay mo yung sarili mo. Parang gano'n. Tapos umalis siya sa TikTok. Umalis siya sa TikTok, wala siyang inani doon, kundi, to think na yung TikTok that time is maraming kakamping ka, pero nung si Trillanes, wala. Talagang siya, bina siya ng todo doon, pinagtawanan. Layas ng TikTok yung Kolokoy. Oo. Ayun. Tapos, kaya ako I suggest yung mga dyan, gawa kayong TikTok account, tapos gawa kayo ng pro-Duterte contents. Oo, baka mag-viral pa kayo, di ba? Oo, as in.
Ayun. Kasi ano kasi dahil sa sobrang dami na nang nagla-live ng mga pro Duterte content creators, hindi na, alam mo yun, hindi na nila ma-target tayo ng isa-isa. Kasi dati ang onti natin Mami Laike. Oo. Diba? Actually, yung sa mga hindi nakakaalam, yung sa TikTok noon ko, bakit ako nag-viral noon. Kasi ako yung gumagaya kay Lenny. Bobo yung mga pitilawan, uy, grabe naman kayo makabobo, alalahanin nyo, ang 4 times 4 equals 6. Biglang sumabog yung TikTok ko noon. Oo. Yung yung dinadab mo si Mama Lenny, no? Oo, saka napansin ko nung dinadab ko na si Mama Lenny, kasi syempre yung costume ko noon, yung nakasalamin, tapos yung kunwaring buhok ni Mama Lenny. Si Mama Lenny ginagawa, nagpupusod na. Hindi binago na yung hairstyle para wag kumagaya. Napakawalang hiya. Oo. Dinadab ko lang naman siya. Oo. Ayun, sabi ni Filipino Intelligence, yung ginagawa ko, Joey, digital age na, need mag-convince ng Gen Z, numbers game. Totoo yan. Kaya kayo talaga kayo, mag-TikTok kayo. Mag-TikTok kayo. Saka masaya po sa TikTok, kung may time kayo, try niyo yung TikTok. Oo. Marami lang talagang balahura doon. Even yung mga Gen X, at least mapipili nyo bata uli kayo. Kasi makikipagpunta talaga kayo sa mga bata doon. Ang user ng TikTok, 60%, 24 years old pa baba. So marami talagang bata dyan. So kailangan talagang tiyagain yan. So yung mga ang Facebook kasi millennial, very millennial yan. Ang crowd Kaya ang tinitag sa Facebook ko, ang pagtitingnan ko yung age range, ang pinakamalaki talaga is yung 30 to 45. 35 to 45. Which is pinakamaraming disposable income. So parang kasi mga trabaho na yan eh. So parang inaano ko, in 10 years, 10 years relevant pa rin si Digo. Kasi yun yung follower ko. Kasi nga, parang mga Marcos loyalists yan, diba? Kahit 20, parang they're still going to be the driving force. So, pagdating ng 10 to 20 years, nasa kanila na ang concentration ng wealth. Yung age na yon. Nakapag-ipon na, nakapagpundar na, may mga investments na yan, ganyan. Mag-TikTok na nga kami for Tatay Digo, ang sabi ni Rhea. Oo. Alam mo, Mami Joey, ba't ako nag-TikTok noon? Kasi di ba nung pandemic yun eh. Tapos yung pinauwi na kami kasi nga parang lockdown. Tapos sabi ni Duterte, kayo dyan ang mga kabataan, mag-toplok kayo. Ano yung toplok? TikTok pala. So, tinignan ko, ano ba yung TikTok na sinasabi ni Duterte? And then nakita ko si Heart Evangelista. Ko, bongga pala to kasi kahit sila Heart Evangelista nagti-TikTok. O di, nag-try din ako. So, si Duterte nag-udyok sa akin mag-TikTok. Yun pandemic. Ay, malaki yung account ni Mami Laika nun Malaki yung account ni Mami Laika nun. Nung nagte-TikTok siya bago siya tinake down. Oo. So parang ikaw ako, tinake down. Tinake down, oo. Kaso yun ang mahirap sa TikTok, ang dali mong ma-take down. Oo, ang dali mong maban. Si Kuya Miko nga, di ba parang 40 plus na yung account niya kakagawa. Oo. Kaka-take down sa kanya. So yun, at tawag dito, ako tingin ko importante yun na talagang ma-feel talaga. Lalo na yung mga nagka-cut ng videos, from, may mga nagagano ng video namin ni Sase sa TikTok. Yun, ika-cut nila yung video tapos i-upload. Yun, ang laking bagay talaga. Kaya nga noon, naalala ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, may mga lumalapit sa akin, alam mo na kami kita sa TikTok. Wala naman akong TikTok. Yung pala kino-content ako. Oo. Pero yan ang panlaban sa yan yung panlaban dun sa mga batang hindi nagbabasa. Oo. Kasi karamihan ng kabataan sa TikTok, tapos kung hindi sila, kung yung nakikita nila is one-sided, hindi sila matututo. So dapat mag-TikTok din yung iba. Ayun. Yung winarla mo si Chef Jello was Chef's kiss. Hindi ko naman siya winarla, siya nang warla sa akin eh. Si Jello. Si Chef Jello. Kayo? Hindi ko alam kung mas bata siya sa akin or mas matanda siya sa akin ng 1 year. Pero halos magkasabay kami na sa UP Baguio. Ayun. Alam ko naman na marami akong mga kakilala from UP Baguio na nakikipagbarda sa akin using using anonymous na name. Ganun. Ayun. Doon kita nakilala sa debate niyo ni Jello, sabi ni Lourdes Lore. Oo. So, yun, parang before that, pinupuntahan niya na ako sa live, tapos lagi niya akong lagi niya akong chinatsaka-tsaka sa live. Paano? Parang lang, yung, hindi siya makikipag-engage ng point,
ng punto per punto, yung mag-aano lang, magpa-personal attack lang ng bonggang-bongga. Kapag na mukha nun, no? Yung may nasa live, tapos may nagsasabi, Joey, pababain mo na yan. Wala namang kwenta yung sinasabi. Parang, Hoy! Kapag na mukha mo, guess ka lang dito. Ha? Totoo. Kung manlait ng ibang nasa live. Ayun. Siya ilang beses siya nag-trending for wrong reasons. Like yung sachet, lugaw sachet, yung mga gano'n. Dinemonstrate pa niya, no? Tingnan natin, ilang lugaw ang magagawa dito. Tapos yung pagkakaano pa niya, para siyang nagtuturo, para ang inaano niya, mga bata. Oo. Ganyan po natin, ng ganito, ng ganyan. Parang bakla, ang binibigyan niya ng sachet na lugaw, mga truck driver, mga ganyan. Mga tapos ganyan yung pagtuturo mo sa kanila. Ano ka? Parang, tapos, ano yung ilan ang portion? Ilan yung nagawa niya? Parang 4 ata ng... Oo. Hindi niya kumain ng lugaw. Saka maganda sa TikTok, Sas, alam mo ba, yung M.A. Buendia ba, yun yung baklang kalbo din? Napalayas rin yun sa TikTok kasi. Nawala yung niya dahil sa TikTok, na-expose yung kakupalan niya. Yung mga POVs niya. Yung mahilig yung baklang mahilig mag-motivation quotes. Yung baklang mahilig mag-motivational. Si Nina, yung negosyante, si Colorette. Si Colorette din. Umayaw rin. Nakakaloka si Colorette. Oo. Umayaw yun sa TikTok, tapos doon na lang siya sa Twitter. Saka si Taule, di ba nung At saka si Sol Taule, talaga sinasagot ko lahat ng content nun dati. Talagang bardagulan talaga. Hindi kasi nakakaloka. Pwede kang video to video, ang bardagulan sa TikTok. Ay, sa TikTok. Oo. So yun, alis it's not for the faint of heart, ang TikTok. Bardagulan talaga kung bardagulan, ganun. Sana Miss Joey padalasan live sa TikTok at content para mapukaw ang mga Gen Z sa maling panin. Kaya nga ako nagti-TikTok ako doon. Sa totoo lang sa TikTok, walang pera doon. Si Vincent Nyada noon. Si Vincent Nyada, may content siya na ini-stitch ko. Sa Philippines, wala pa sa Philippines yung pera sa TikTok. Pwedeng pa-delete yung content mo. Ay, bakit ko i-delete? Ano ka masaya? Wala pang pera sa TikTok sa Philippines. Kasi sa US pa lang, kaya sa US, yung mga TikToker, malaki ang kita nila doon, yung malaking audience. Meron na sila doon bayad. Kaya nga, yung sinabi na ibaban yung TikTok, girl, hindi bibenta sa mga Amerikano yun. Dahil kumikita doon yung mga Amerikano sa TikTok, sa pagko-content. Kaya nga yung TikTok, it's known for the most outrageous content. Kasi the most outrageous it would be, the more ka mag-viral, the more ka maraming pera. Ayun. Dito sa Pilipinas, walang pera sa TikTok, out of love lang talaga yun. Numamilang ka. Unless may brand collaboration ka, or may mga ganyan. Wala naman kami. Talagang lang kami, no? Ako in fairness, during that time, nagpadala sa akin ng pin cotton na sapatos. Talaga? Yung pin cotton na rubber shoes. Para saan? Wala na, pinadala lang. Parang gift, parang sponsor. Natutuwa sa natutuwa sa ganun. May kita sa pagkain, may mga nagpadala rin ng pagkain. Ganun. Yung mga hearts. Yung mga hearts, ganun. Pero naman, bago ka makapag-accumulate ng $1 doon, 200 flowers muna kailangan mong market. Grabe, Sas. Hindi pa naman $1. Hindi, pag nagbibigay sila ng mga ganon, may bayad, yung mga nagbibigay ng hearts, binabayaran nila yung hearts. Binabayaran nila yung heart. Binabayaran nila yung heart. Parang nung naban yung account ko, may naman yung mga $80. Tagal ko nagti-TikTok noon na $80 lang yung na-accumulate ko. As in. Tapos nung naban pa, hindi ko pa nakuha. Nawala na, nalusaw. Kasi hindi mo na ma-withdraw after. Kaya nakakalo, kasi TikTok na yun. Oo. Kaya yung ginagawa ko pag may nag-heart sa akin noon, binibigay ko din sa mga ka-TikTok ko. Kasi alam ko namang mababandin uli ako eh. True. Ayun. Si Magno nawala din. Hindi, si Magno binura siya sa TikTok. Minas report siya. Ba't siya minas report? Kasi kaawin niya yung mga Ay, hindi. Parang minas report ata yun ng mga makabayan chorba rin. Oo. Ay, na naging kakampi niya na rin. May kakampi na nila. Live ko ng Kabataan Party List. Ano yan? Yung mga Kabataan Party List. Kabataan Party List. Masarap-sarap kayang malakit ng damdamin nun. Mga Kabataan Party List. Talagang sasabi, may nakapag-debate sa akin nun,
feeling ko ano talaga yun KPL talaga yun Kasi yung account niya Panay Kabataan Party List yung nakalagay. Tapos ano yung nakikipagtalo siya na ang pulis bakit sila nakikipaglaban sa mga rebelde you cannot fight fire with fire. Sabi ko bakit? Anong karapatan yung magbitbit ng sa isang civilized na society? Anong karapatan yung magbitbit ng armas? Sabi ko kung hindi kami magbibitbit ng armas dapat hindi rin magbibitbit ng armas ang AFP ganyan. Bakit hindi sila magbibitbit ng armas? Ipinayagan namin sila. Diba? Inalaw ng Constitution magbitbit ng armas yung AFP. Bakit sila hindi magbibitbit ng armas para sa inyo? Ganyan. Tapos parang lukan-luka yung kadebate namin nun. Ayun. So, ganun. Ice cream yan. Ayun. Siya, sige na matulog na tayo at Siya. Alas 4 na. At ang favorite ko din yun ni Joey is Just Me. Ayun. Sige na, good night na Mami Laika. Wala kang pasok, alas 4 na Work from home ako, so pwede akong magpuyat kasi pwede akong makipag-meeting kahit nakahiga sa kama. Oo nga. Ayun. Siya, sige, good night everyone. Okay, good night. Good morning na pala, alas 4 na Oo nga. Bye. Bye.